초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Nagising ako dahil sa ingay na nagmumula sa pinto. May taong nagbukas nito. Liwanag. Hindi ko alam kung bakit sabik na sabik ako makakita ng liwanag. Kahit liwanag lang ng ilaw na nagmumula sa isang hindi ko alam na lugar at lumusot sa pintong binuksan. Kumain ka at may pupuntahan tayo mamaya. Sabi ng lalaking may kagagawan ng pasakit at pahirap ko rito sa isang madilim, maliit, mainit at bulok na kwarto. Impyerno kung aking tawagin. Kadiliman, karahasan, sakit at hirap. Mga bagay na hindi ko inaasahang mangyayari sa akin. Mga bagay na kahit kailan ay hindi ko maisip na kayang gawin sa akin ang tinuturing kong kaisa-isang kadugo. Tiba-tiba na naman ako nito. Kaya huwag kang mang-inarte at kumain ka na. Sigaw niya nang mapansing hindi ko ginagalaw ang pagkain at hinila ng marahas ang aking buhok at isubsob ang mukha ko sa pagkain nasa plato. Pinigilan ko ang sarili kung umiyak. Pagod na ako. Sinunod ko naman ang gusto niya. Ano pa bang magagawa ko kundi ang sumunod ng sumunod sa utos niya. Narinig ko naman naghalakhakan sila. Siya at ang tatlo pang mga lalaki na kasama niya rito sa loob. Pagkatapos mo ay makakalabas ka na. Doon na lamang ang sayang bumalot sa puso ko nang marinig ko ang mga salitang makakalabas ka na. Napatingin ako sa kanya. Walang pagbabago. Mahabang balbas, hanggang leeg at itim na buhok. Itim na mga mata na nagbibigay ng takot sa aking sistema. Sa takot sa kanya, ngumiti siya ng pagkalawak-lawak. Isang nakakatakot na ngiti. Makakalabas ka na dahil naibenta na kita. Sinasabi ko na nga ba at hindi maganda ang ipinapahiwatag ng mga ngiti niyon. Napatungo ako. Ibinenta niya ako? Siya na sarili kong kadugo? Siya na kapatid ng nanay ko? Ano pa nga bang bago? Sabi ng isip ko. Oo nga pala. Kung kaya niya akong saktan, kung kaya niya akong ituring na parang aso, kaya niya ring gawin ang sinabi niya nang walang pag-alinlangan at awa. Naramdaman ko naman ang mainit na likido na lumalabas sa mukha ko galing sa mga mata ko. Gusto mo ba, boss, na ako na ang maglilinis sa kanyang katawan? Diba yan naman ang utos niya sa inyo? Malinis, mabango, maganda, berhen at mabait bago mo siya ibigay. Nagtawanan naman sila ng malakas. Pwede, sabi ng tito ko. Sabi ng isang demonyo. Umiling-iling ako. Gusto kong magsalita ngunit hindi ko mahanap ang boses ko. Biro lang. Ipapaalala ko lang sa inyo, walang pwedeng humawak dyan maliban sa akin. Hindi man kaaya-ayang pakinggan ngunit gumaan ang loob ko. Hindi pwedeng mang isa pang demonyong humawak sa akin. Bilisan mo dyan at ayaw ko mahuli sa usapan ng oras. Pagkatapos mo ay sumama ka kay Ina mamaya. Doon na nga tuluyang lumabas ang mga ito. Ina? Ang isa sa mga babae ni Tito. Hindi nga nagtagal ay pumasok sa loob si Ina. Mayroon isang malaking ngisi sa kanyang labi. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay pinagtitiisan kang kupkupin ng magaling mong tito. Hindi ko siya pinansin. Anyway, halika na prinsesa sa loob ng bulok na kwarto bago pa ako palayasin ng tiyuhin mo. Tumalikod siya sa akin at sinundan ko naman siya. Tinungo namin ang hagdan paakyat, hagdang patungo sa isang malawak na sala. Oo nga pala, sa isang basement nila ako kinulong
at pinahirapan ng paulit-ulit. Sa kabila ng paghihirap ko sa loob ng kwartong iyon, ay nakuha ko pa rin ngumiti dahil nakalabas din ako. Nakalabas din ako sa loob ng 5 buwan base sa pagkakatanda ko. Tinulak ako ni Ina sa isang kwarto. Bilisan mong maligo at mag-ayos. Umirap siya sa akin at lumabas ng kwarto. Nakita ko naman ang kulay pulang dress na nakapatong sa kama. Maaaring iyon ang susuotin ko. Tumulo na lang ang luha ko dahil ngayon ko lang ulit naranasan ang mapunta sa isang malinis na kwarto. Bonus pa ang maligo ulit sa isang malawak na banyo. Ayoko nang bumalik sa lugar na iyon. Dinakama ko ang pag-agos ng malamig na tubig sa aking katawan. Masakit man ang buo kong katawan, ay kailangan ko itong tiisin dahil gusto kong maging malinis ulit. Gusto kong maalis ang nakadikit na mga alikabok at kung ano-ano pang maruming bagay dito. Kinuskus ko ang buo kong katawan, umaasang matanggal lahat ng bahid ng hirap na dinanas ko, pero malabong mangyari yon. It will never go away. They are part of me. Pagkatapos kong maligo ay dumiretso na ako sa kwarto upang magbihis. Ngunit bago ko man isuot ang damit, ay tinanggal ko ang tuwalyang nakabalot sa aking katawan. Tumulo na naman ang luha ko dahil sa nakita kong reflection sa salamin. Isang babaeng payat. Puro pasa ang katawan mula mukha hanggang paa. Dahil sa hirap na dinanas at hindi kilala ang sarili. Isang babaeng hindi mo magugustuhing makasama. Isang babaeng kaawa-awa. Pinunasan ko ang luha ko at bago pa man may kumatok sa pintong iyon, ay isinuot ko na ang damit. Sinuklay ang mahabang buhok na matagal nang hindi naaayos. Hindi nang tagal ay pumasok ang tiyuhin ko. Pinasadahan ako mula ulo hanggang paa. Huwag mo akong bibiguin. Halika na. At hinila ako palabas ng kwartong iyon. Totoo ngang ibinenta na niya ako sa kung sino mang taong iyan. Ngunit hindi maaari. Tama na ang paghihirap na dinanas ko sa loob ng seldang iyon. Alam kong ibinenta na niya ako sa kung sinong demonyo ulit. Isang katulad niya. Isang walang awa. Kaya nakaisip ako ng paraan. Paraan kung paano ako makakatakas sa kamay ni Tito. Alam kong malabo pero gagawin ko pa rin ang lahat. Kaysa bumalik ulit sa bahay niya. Sa totoo lang, mas gusto ko pang mamatay kaysa makita ulit siya at maranasan ang mga bagay na hindi ko naman dapat maranasan. Isinakay niya ako sa sasakyan niya kasama ang 3 pang mga lalaki. Right timing. Ito ang hinihintay ko. Tumigil kami sa isang isolated place dahil walang nagdadara ang sasakyan o kahit anumang building na nakatayo sa lugar na ito. Mga punong kahoy lang ang nakita ko. Bumaba kaming 5. Tumingin ako sa paligid. Nasa isang kalsada ba kami? Sa gitna ng kagubatan? Mukhang napaaga tayo, boss ah. Sabi ng isa niyang tauhan. Hindi ko alam kung bakit siya mayroong tauhan. Mukha nga. Jijingil lang ako, bantayan yung maigi yan. Sabi niya at lumayo sa amin. Habang naninigarilyo naman ang dalawa niyang tauhan at patingin-tingin sa paligid naman ang isa. Umubo ako kunwari dahil sa usok ng sigarilyo. Hindi ako tumigil hanggang hindi nakuha ng dalawa ang gusto kong gawin nila. Lumayo sila ng kaunti. Habang tumatalikod ulit ang lalaking patingin-tingin sa paligid,
ay agad kong kinuha ang baril sa kanyang pantalon. Hindi ko alam kung paano ko ginawa iyon, pero ito siguro ang paraan upang makatakas na ako bago pa dumating ang taong bumili sa akin. Hindi ko alam kung paano gumamit ng baril, o baka alam ko pero agad kong itinutok ito sa paa ng dalawang lalaki. Naninigarilyo kanina. Sumigaw sila sa sakit. Hindi naman sila mamamatay, di ba? Huwag kang lalapit. Nanginginig man ang mga kamay kong nakahawak sa baril ay hindi ko ito binitawan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Walang hiya kang babae ka. Sigaw ng isang lalaki na pinutukan ko habang namimilipit pa rin sa sakit. Naglalakad pa palapit si Tito. Bigla na naman akong nanginig sa takot. Hindi. Tatagan mo ang loob mo. Agad akong ipinutok ulit ito sa binti ng lalaking nasa harap ko. Hindi ko kayang iputok ito kay Tito, kaya kumaripas lang ako ng takbo. Hindi ako lumingon dahil alam kong sa oras ng gawin ko iyon ay baka hindi na ako makatakas pa. God, forgive me. At tumulo ulit ang luha ko hanggang sa may naramdaman akong tumama sa balikat ko. Masakit. Sobrang sakit na muntikan na akong nawala ng malay. Napaluhod ako. Dugo. Masaganang dugo ang umago sa sugat na tinamo ko galing sa baril niya. Narinig ko siyang tumawa ng malakas. Sinubukan ko ulit na tumayo at tumabok kahit nanghihina na ako dahil sa sakit na naramdaman ko. Kailangan kong makalayo. Ilang beses ulit akong pinutukan ng baril nang hindi naman ako natatamaan hanggang sa naisipan kong tumakbo sa masukal na kagubatan sa isang lugar na hindi ko alam kung saan. Ang gusto ko lang ngayon ay kailangan kong makalayo. Lakad takbo ang ginawa ko upang hindi ako makaabutan. Hindi ko na kaya. Nang gusto ko na sanang bumigay at tanggapin na lang mamamatay na ako, ay hindi ako nawala ng pag-asa nang may nakita akong isang restaurant sa gilid ng highway. Mini restaurant o bar sa isang tagong lugar? Tanong ng isip ko. Sa halip na mag-isip pa ng kung ano-ano ay naglakad ako papalapit doon. Maraming sasakyan ang nakapark sa harap ng restaurant na ito. Sumilip ako sa loob at nakita ko ang mga taong hindi ko maipagkakailang mga businessmen. Dahil sa marangyang suot na may mga hawak na cards at nag-iinuman. Kung hindi sila businessmen, ay hindi ko alam kung ano. Huwag lang katulad niya. Ilang minuto rin akong naglalakad-lakad at sigurado akong nakarating na ang taong bumili sa akin. At sigurado akong sinabi na ng tito ko ang nangyari. At sigurado ulit akong may naghahanap na sa akin ngayon. Kailangan kong magtago. Sinabi ng utak ko na humingi ako ng tulong sa mga taong nasa loob ng lugar na iyon. Ngunit mayroon pa rin akong takot na baka mahanap nila ako rito. O baka naman ay hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Bala ko na sanang lumayo sa lugar na iyon nang may nakita akong paparating na sasakyan. Hindi ako nagkamali. Iyon ang sasakyan na sinasakyan namin kanina. Hindi ko alam kung makakatakas pa ba ako kung tatakbo ako papalayo rito dahil siguradong makikita nila ako. Narinig kong tumunog ang itim na kotse na nasa harapan ko. Ibig sabihin lang nito ay bukas na ito. Tumingin naman ako sa entrance ng restaurant at nakita ko ang papalapit na lalaking naka-business attire. Nakatungo ang lalaki habang hawak ang cellphone hanggang sa may waiter na kumabit sa kanya at humarap siya sa sakyan niya. Napaisip ako, maaaring sa kanya ang sasakyan na nasa harapan ko ngayon at maaari rin na papaalapit alis na ang taong iyon.
Sinubukan akong buksan ang backseat ng sasakyan niya. Sumilay ang saya sa dibdib ko. Bukas ito. At wala na akong inaaksayang oras at pinagkasya ang sarili sa lapag ng backseat upang hindi ako makita ng nagmamayari ng kotse. 3 minuto siguro ang hinintay ko bago ko naramdaman na bumukas ang pinto ng driver's seat at ilang sandali lang ay tumunog ang makina ng kotse. Sana man dadalhin ang kotseng ito pati na ang taong may-ari nito ay bahala na. Ininda ko ang sakit sa balikat ko. Alam kong maraming dugo na rin ang nawala sa akin. Kaya nangihina ako hanggang sa naramdaman ko na lang bumigat na ang talukop ng mata ko at hinintay kong bumalot ang kadiliman.